Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga review natin. Nagimbal ang lahat. Nako po. Kimbo umamin na pinatalsik na sa pwesto tambaluslos mga buhaya. Pumirma na. Nako yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito pero bago pong lahat mga kababayan, kung bago ko pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. One subscribe, one like, masaya na po tayo dyan mga kababayan at saka mga karibin natin. Napapansin nyo ba? Yung mga DDS vloggers, no? Medyo bumababa po yung nanonood sa amin mga kababayan. Hindi ko po alam kung bakit mga karibin natin, no? Maybe, I don't know. Kung mayroon bang ganyan na, di ba? Sinasabi ng iba, shadow ban daw, shadow ban. Kasi yung iba rin nakikita ko, talagang bumababa yung kanilang mga views. Even though, talaga noon, marami pong nanonood talaga sa kanila. At pati tayo dito mga kabayan, ay apektado na rin ang tinatawag nila nga, shadow ban. Nako po. Well anyway, para makontra po natin yan, one like at pa-share po ng video ito mga kabayan. Malaking tulong na po yan, okay? So, ito na nga mga karibin natin. Simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako ito, i-share ko lang po ang balitang ito. Ito pala yung grounds, no, ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na kanilang isusumiti na sa Kamara. I just wanna share this one mga kababayan. Ito po, tingnan nyo. Babasahin ko na lang po, ang liliit eh. Ito, i-zoom in natin mga kababayan at babasahin ko na lang. Ito po yung Articles of Impeachment versus Sara Duterte mga kababayan. Number 1, conspiracy to assassinate President Bongbong Marcos Jr., First Lady and Lisa Marcos and Speaker Martin. Nako po. Number 2, bribery and corruption in Department of Education. No, talaga ba? Number 4 na tayo mga kumain. Unexplained wealth and failure to disclose asset. Involvement of extrajudicial killing in Davao City. Number 6, destabilization, insurrection, and public disorder effort. Di nga. Itong number 7, the totality of Vice President's conduct as a second highest official of the land. Nako talaga naman, oo. Ito lang ang masasabi ko. Itong magiging komento natin dito sa mga pinalalabas nilang ito. Did you guys check yourself, no? Okay, dito po sa bribery. ang alam ko kasi, no? At ang alam ng karamihan, ang may kaso po ng panunuhol ay itong si Speaker Martin Romualdez. Di ba? Yung Okada bribery case. Di ba mga kaubayan? Sa corruption naman, hindi na natin kailangan i-explain yan. Halatang halata naman di ba? Ito pa, unexplained wealth and failure to disclose asset. Teka lang. Sino ba ang may mga ill-gotten wealth? Diba ang mga Marcos? And now you are trying, no, to pinpoint someone para sa inyong mga kasalanan? Ganun ba yun? Ay, nako. Destabilization. Yan, destabilization. Sino ba itong mga nakaupo dyan sa Kongreso, no? Na may history ng destabilization. Destabilizing the state, the government, no? Sino ba yan? Sino ba yung mga kaalyado ninyo? Dito naman tayo sa number 1. Conspiracy to assassinate the president daw. So, sana mapatunayan po nila itong lahat, no? Yan mga sinasabi nila, hindi naman ibig sabihin na inilagay nila to dito lahat. This is true. Dapat muna nilang patunayan sa taong bayan, no? Na itong pinagsasasabi nila ay totoo bago po nila ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kasi anyone can write, no?
this article of impeachment, di ba? Kahit sino pwede mo sumulat nito. Ang problema, how can you prove this to the public, to the ordinary Filipinos, mga kabayan, na itong pinagsasabi ninyo ay totoo. Yun yung problema ngayon eh. But anyway, kaya nga, hindi po natin maiwasang isipin, no, mga kabayan. Hindi po natin maiwasang isipin na this act of impeachment is just an diversion, no, of the real issue happening today sa Pilipinas, sa ating bansa, mga kabayan. Diversion lang ito eh. Ito pang masasabi ko dito sa mga hinayutak ng mga pumirma. No? Itong mga congressman na pumirma dito po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isa lang po ang tanong ko, one word. No? One word lang po ito at tanong po ito ha. Ang masasabi ko po ay magkano? O yan. Pakisagot naman mo. Magkano? Diba? Kasi alam natin yan eh, hindi gagalaw yan kung walang siyempre, prinsipyo na nilang pinag-uusapan. Kailangan medyo mahal-mahal ang kanilang mga prinsipyo. Anong sa palagay niyo, mga kabayan? Well, anyway, isa po sa pumirma ay ang anak ni Senator Raffy Tulfo. Ito na nga bang sinasabi natin? Mga karabin natin huwag tayong magpapabudol sa mga Tulfo. Sila po ay mga ito, tanatanong natin sila po ay mga trahidor, no, sa ating bayan. Mga trahidor po ba sila sa ating bayan, yung mga Tulfo? Kayo po ang sumagot, mga kabayan. At ito na nga, simulan na nga po natin itong video ito. Panoorin natin at bigyan ng reaksyon. Pero bagong lahat, mga kabayan, 1 like, 1 subscribe. Masaya na po tayo dyan. Maraming salamat po. Ito na, play na po natin to. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos ng ginawang pag-amin ng acting chairman ng Committee on Appropriations sa si Stella Kimbo pagdinayat kasinungalingan ng ilan pang miyembro ng Bicameral Committee sa pulsa publiko. Pero bago ang lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapinas, tila wala na nga daw takas at pakiwari ay nilaglag na ng Marikina representative ng mga kapwa members ng Bicameral Committee katulad na lamang nila Senator Risa Hontiveros at maging ang Senate President na walang iba kundi si Chis Escudero na kapwa itinanggi ang mga aligasyon sa Bicameral Committee at tinawag pang sinungaling at nagpapakalat lamang daw ng fake news ang mga mag-i-expose ng nasabing aligasyon at anomalya sa 2025 national budget. Ngunit ang hindi daw inaasahan ng mga senador na ito may aamin na siya pang miyembro ng Bicameral Committee at nagkataong acting chairwoman ngayon ng Appropriations Department ng Kongreso na si Marikina Representative Stella Kimbo. Ayon sa kanya ay tunay nga ang naging revelasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Congressman Isidro Ungab. Ayon nga sa kanya ay niratipikahan pa ng Kongreso at ng Senado na bumubuo ng Bicameral Committee ang nasabing Bicam report na siyang nag-uugnay sa mga anomalya sa 2025 national budget. Ngayon sa ginawang pag-amin ni Stella Kimbo, paano daw i-deny ni Senator Risa Hontiveros at paninindigan pa nito ang kanya naging statement na tila nagpapakalat lamang daw ng fake news ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang congressman ng Davao City na si Isidro Ungab na kapwa naging controversial at nagtrending sa mundo ng social media matapos ang kanilang naging expose. Paano din daw didepensa ng Senate President na si Chis Escudero na tila hindi totoo at walang katotohanan ng mga blankong pahina sa 2025 national budget, gayong ang chairman ng Committee on Appropriation ng Kongreso na si Stella Kimbo ay umamin na rin dito.
Matapos nga lumabas sa balitang ito, ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hining at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, napakatalamak na talaga ng korupsyon at lapas tanganin ang batas natin ngayon ng mga ganid na opisyales at ang masaklap hugas kamay naman ng palasyo at ina-appoint pa ng Chairwoman Appropriations Committee ang taong biglang yumaman na hindi natin alam kung paano nagkaroon ng limpak-limpak na pera na wala namang malaking negosyo. Highs. So ito nga mga kababayan, no? Sa palagay niyo po ba yung nangyayaring impeachment ngayon kay Vice President Sara Duterte, no? Walang kinalaman ng Pangulo. Ha? We're in mga kababayan, no? Yung fourth, no? Yung fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte coming from, no? His very own son, mga kababayan, ni si Sandro Marcos. Yun po ang nanguna sa pag-file, no? Ng fourth. Baka aabot yata tayo ng 1,000 impeachment complaint against Vice President Sara Duterte bago matapos po ang administrasyong ito, yung termino nila, no? Well, anyway, kahit gaano pa yan karami, no? Yun yung ang nakakapagtaka. Ha? Kayong mga kongresista, hindi ba kayo nagtataka bakit ang dami-daming impeachment complaint against Vice President Sara Duterte? Na ang kailangan lang naman talaga kung talagang may kasalanan, no? Kung talagang may kasalanan, ang kailangan lang naman ay iisa. No? Kahit nga walang impeachment complaint kapag talagang may kasalanan ka eh. No? Kasi taong bayan po ang gagawa ng paraan para mapalalis kayo. No? Kung sino man, for example, si Vice President Sara Duterte, kung sinasabi niyo talagang impeachable siya, di ba? No, kahit hindi niyo na kailangan mag-complain pa siya, taong bayan po ang gagalaw, no? Para sa inyo. Pero anong nakikita ng ordinaryong Pilipino? Ngayon sa impeachment ngayon kay Vice President Sara Duterte. Ano bang nakikita? This is politically motivated, mga kabayan. Ito talaga ang totoo. Na politically motivated yung pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. No? Kasi biruin mo, ang daming pinagdaanan. No? From Department of Education, Office of Vice President, hanggang ngayon. No? Yung mga investigasyon nila. Ang dami pong pinagdaanan. Pero hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa rin. No? At malabo pa rin ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan yung nakakapagtaka dito. Dapat lang na masabit na pondo sa pondo ng bansa for 2025 ay hindi na pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Dapat isabatas niyan ASAP at dapat imbestigahan lahat sila kasama ng lifestyle nila simula nung naupo hanggang sa kasalukuyan. Malamang may nanakaw na pera yan galing sa pera ng bayan. Noong araw nirerespeto ang mga elected officials ng gobyerno, ngayon hindi na sa tingin pa lang hindi kaagad mapagkakatiwalaan lalo na pagdating sa mga usapin at interest ng bayan. Kawawa naman iyong ibang matitino dyan sa madadamay na sa mga kawalang hiyaan ng kanilang mga kasamahan. Hindi na yan mananalo si Kimbo, mayabang si Risa dahil hindi din yan mananalo. Kayong mga botante, kilala nyo kung sino ang mga sinungaling, kaya wag niyo nang iboto, nakakabwisit talaga. Lahat ng mga perma sa BICAM reports sa budget ng mga senador, kahit kailan hindi na kayo makakabalik dyan sa Senado kasi wala na kayong mukha o makukuha pa ng boto sa amin. Kasi ang magnanakaw So yan mga kabali, share ko lang po, no, si Representative Stella Kimbo, no. Sinabi niya itong buy scam, pagsisiwalat itong buy scam nito ay politically motivated, no, mga kabayan. May nag-comment kasi kahapon, sabi niya, paano na lang yung ginagawa nyo kay Vice President Sara Duterte? Hindi po ba yun politically motivated, no? Pag kayo ang nasusukol, politically motivated. Pag si Vice President Sara Duterte naman ang inyong pinagtutulungan, no, hindi, trabaho lang ito, trabaho lang. Ganun ba yon mga kababayan? Grabe naman kayo.
At ito pa, no, ito pa, yung tinatawag na mga vloggers, 41, mga kababayan, 30 po ang umaten. But anyway, 41 pong mga vloggers, mga content creators, mga kababayan, no? Ipinatawag. Yan ba ay masasabi nating politically motivated? Kasi yung pinatawag doon ay puro mga Duterte supporters, mga kababayan. Puro mga DDS. Wala kang ni isang makikitang loyalistang vlogger. Oh. Kasi kapag hindi yan, dapat sana, yun sana ang dapat mangyari. Kung hindi politically motivated, dapat inimbitahan rin nila. Kasi gumagawa rin naman ng mga fake news ang mga diba? Ang mga tarantado, gumagawa rin naman ng mga fake news. Para mapagtakpan, diba? Yung tunay na issue ng ating bansa. Pero hindi pinatawag. Meaning, this is pure, no? Politically motivated na act, no? Tapos ayaw pa nilang aminin. Naku po. Gumagastos po ang ating gobyerno para sa mga ganitong walang kwentang ano to eh. Ha? Okay, kaya nga, dumiretso na po sila sa korte. No? Yung sila Attorney Trixie. Kakampi na o kasinungalingan, hindi aamin ng mga magnanakaw na iyan gahaman sa pera ng hindi sa kanila. Sana makalma kayong mga magnanakaw. End quote. Nasasagot na ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at si Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyon na humihiling na ibawalang visa ang 2025 General Appropriations Act o GAA na nagtatakda. So yan, pinagkokomento na mga kawan, pinasasagot sa petisyon itong Kamara, House of Representatives, Senate at si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero kahapon po mga kabayan, sumagot na po siya si Senate President Chis Escudero. Sabi niya, nire-refer na daw nila yung pagsagot, no? Kumbaga, ino-authorize na yung ano na lang, yung OSG, yung Office of the Solicitor General na lang daw. Yung sasagot para sa kanilang lahat. Nako, ang tatapang nyo, no? Ang tatapang nyo sa umpisa, pero ngayon pinasasagot na tuloy kayo ng formal. Ha? With legal basis, di ba? Kasi coming from the Supreme Court. Buti sana kung si Duterte lang nagpapasagot sa inyo, pero Supreme Court na po ito. This is legal matters, mga kabayan. Pero ang sabi po ni Escudero is ang OSG na ang bahalang sumagot para sa kanila. Kita mo na yan. Ngayon, ibang tao na ang pasasagutin ninyo sa inyong mga kalokohan. Yan, mga kababayan. Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion tungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. 1 like, 1 subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.